Guys, so welcome again sa Turning Point. 2 years ago na nung last time ko ito ginawa, pero na-realize ko lang na it's about time na gawin siya ulit. I think ito kasi yung type ng parang format na mas nakikilala niyo yung mga players ng Blacklist. At syempre, ang kasama natin today sa mga pinakasikat na personalidad ng Mobile Legends, baka Rene J to. Saan ba ako titingin, boss? Dito. Yan, tingin ka lang dyan. Okay lang yan. Yan. Anyway, yun nga, pinag-usapan natin, no, parang, paano ka nagsimula sa Mobile Legends ulit? Yan, boss. Sa pinsan ko. Kasi nag-Dota din ako. So, nung nag-start ako mag-ML, parang natripan ko siya kasi parang din eh. May pag-microan din eh. Sa microan. So, yun, nung una trip ko lang hanggang sa naging competitive din ako. Hanggang sa nagbatak talaga ako. Tapos, nag-top 1 din. Pero Ano yung unang hero mo? Unang hero ko? Mia, syempre. Mia. Mia Yung lumakas ka talaga ng hero? Nung bago pa yung... Lancelot. Top okay. 76 ako sa Global. Natandaan ko pa. 76? Top 76 sa Global. Okay. Tapos pangalawa ko si Hellcourt. Nag-top PH din ako Hellcourt. Tapos Chu. And si Chu, yung tatlong hero na yun. Yun yung pinaka talaga. Signature hero ko. Ay, dalawa lang pala yung Hellcourt tsaka Chu. So, during that time, no, syempre, hindi mo pa naman alam na magkakaroon ng eksena, magiging pro player ka and all that. Paano ka naging pro player? Paano ka nagsimula nung parang path papuntang pro play? Alam ko personally, alam ko si Dogs na nakakilala sa'yo eh. Sino yung unang parang naging pro team na kasama mo? Sila Dex. Sila Dex? Boss Dex. Si Dex? Nakasama mo pa si Dex? Paano? Kasi di ba, mayroon sa Bataan mga tournament. So, nakakalaban ko si Coach Bon. Pero na siya noon, that time, e-boss na siya noon eh. So, nung top 1 PH kasi ako, sila Boss Dex din kasi matataas din star nila. Pero ako yung top 1 nun eh. Top 1 ako sa buong Pilipinas sa star. So gusto nila akong kunin. Kami dalawa nung nakakalaro ko. Pati si Aaron, gusto nilang kunin. Sino yung 5 player nyo nung naging pro player ka? Di ba, hindi pa ako pro nun. Kumbaga gusto nila, sila yung pinakauna ko nakasamang pro. So gusto nila lang akong kunin. Pero hindi natuloy. Kasi as 6 man lang, tsaka 7 man, tas biglang sakto, si Boss D, nag-reply sa chat ko, tas kukunin niya ako, tas gusto niya akong parang i-main 5, pero hindi sa MPL. Parang talagang full-time makakalaro ako. Di sabi ko, mas pipili, tas nagpaalam ako kala Boss Dex, sabi ko, okay lang ba, kay Boss D muna ako kasi makapaglaro ako dito eh. So sinasabi mo, dapat nag-EVOS ka? Na 6 months, 7 months? Oo, parang gano'n. Di ko alam kala Boss Dex. So muntik ka din palang naging blacklist nung unang-unang panahon, no? Kung sakasakali. May ganung kwento pala. Pero eventually, pinursu mo yung opportunity kay Doggy na obviously hindi mo naman pinagsisiyan. Sobrang ganda naman na nangyari sa'yo dun eh. Sa kwento mo naman yung parang paano nangyari yung kay Doggy. Ano nangyari dun? Nung kay Boss D po, nung top 1 nga ako, tapos nag-chat ako sa kanya, sobrang dami ko nga chat kay Boss D. As in, sobrang dami talaga, tad-tad. Tapos hanggang sa, nag-reply siya sa akin, tapos yun, pinag-tryout niya ako. Tapos dun sa tryout, kahit ano rin role ko dun eh. Tapos nakita niya ako ng potential hanggang sa pinapunta niya agad ako eh. Pinasundo niya agad ako sa isang ka-teammate namin. Tapos yun, dun na nag-start ka at boss, naging ka-team ko siya. MLO ako yung team namin nun. Ako, si Boss D, si Aaron, si Bern, tsaka si Van, tsaka si Tira. Bale, 6 kami, pero si Boss D yung isa namin. Tapos yun, hanggang sa tuloy-tuloy lang kami, hanggang sa grind lang din. Doon nag-start yung talagang career ko. Tapos ewan ko, binilag-vlog niya ako eh. Noong una, ayaw ko magpa-vlog eh. Naiiyak kasi ako eh. Di ako sanay sa camera. Okay. Nung nagsimula kayong maglaro nun, nagpa-vlog na ba siya nun? O yung pa yung time na hindi pa siya nagpapakita? Hindi, nagpa-vlog na siya nung boss. Nagpa-vlog na siya? Sa friendship kami nun eh. Doon kami sa sa Pampanga. Okay, so pumasok ka, naglaro kayo, nag-vlog kayo, tapos, syempre nung una nahihiya ka, di ba? Paano mo biglang na-realize na, sige, okay na nga, labas ko na yung personality ko, labas ko na yung ako? Tawag dito, unang ko nun eh, pinaka-unang dating ko, tas unang kita ko sa kanya. Galing ata sila nun sa inuman, basta gabi yun eh. Tas tawag dito, 3 AM tulog na ako. Hindi ko pa siya nakakausap personally talaga, di pa kami nagkakausap. Ginising niya ako bigla, tas pinakanta niya ako. Nagulat nga ako eh, kasi sabi ng mga ka-team ko, kumakanta daw, sabi nila kumakanta ako, tas lahat ng mga tao doon sa bootcamp nakapaligid sa akin. Tas tinanong, sabi niya kasi, pagka kumanta ka, kakain tayo lahat sa labas. Pero pag di ka kumanta, hindi tayo kakain. So wala akong nagawa, kumanta ako. Tapos yun yung pinakaunang boss, yun yung pinakaunang post niya sa akin nung kumanta ako. Tapos pinost niya agad ako sa Facebook page niya.
Oo, tapos yun yung lumaki na yun eh, no? Medyo kumalat na yun, nakita ko na yun. Tapos, so okay yun, nangyari yun. Naglaro ka with him. Kailan yung parang point na nabuo yung Big Three? Paano nangyari yun? Sa mga hindi lang nakakaalam. Medyo matagal-tagal din yung pagkabuo namin sa Big 3. Halos taon din ano yun eh. Kasi si Yahweh, bagong pasok lang din sa amin. Tas yung ano pa nun, yung pinaka ano nun, malupit nun boss. Hindi na talaga si Yahweh tank namin. Mm. Ang pinaka-main lineup namin nun, 6 kami. May 6 man kami. Si Boss D, tank namin. Tas si Chester, MB, H2, tas ako. Tas si Nick, yung isa namin si Nick. Tapos, si Boss D, ayaw niya na parang di siya makapagbatak. So, nag-giveaway siya. Mm. Tas yung isa namin, umuwi naman kasi pandemic. Mm. Tas si Yahweh naman, naiwan doon sa bootcamp, lahat ng mga katim niya umuwi. Tas si Yahweh lang yung nandun na tank na naiwan. So, ang nangyari, Yung mga ka-team niya, anong nabuo team yun? kami. Anong team ni Yawi nun? Area 51 pa siya. So iba Nakapilas na talaga? sa impact. Oo, iba Pero talaga. nandun siya din sa bootcamp, boss. Oo. Tas, sobrang ni boss, kasi naiwan din si Yahweh tank. Tas sakto, nabuo kami 5. Tas kaming 3 lagi kami nag-grind nila H2 Yahweh nun eh. Tas hanggang sa, yun, nabuo kami 5, tas kinuha na namin si Yahweh kasi wala din kaming choice eh. Wala kami ibang tank eh. Hindi pa ganun si Yahweh nun eh, pero batak siya nun. Pero di pa siya ganun kagaling nun. Tapos, yun, di ba? Sorry to cut you, pero nabuo kayo. Gusto ko munang ipuntahan tong senaryo na to. Naalala ko during that time, nagko-content kayo, maraming nag-hate sa inyo kasi di naman daw kayo nananalo. Pero, during the first run nyo ng MPL na nakapasok na kayo, can you talk about that moment? Kasi, technically, na-claim nyo yung slot eh. Hindi naman kayo yung parang, nabigyan lang or nakapasok lang na hinugot lang eh. Na panalo nyo talaga yung slot na yun. Naalala mo pa ba yung moment na kung kailan napanalo nyo yung slot? Naalala ko pa yun. Sobrang yun yung pinaka-memorable para sa akin kasi 5 kami umiyak nun. Kasi sarap sa feeling talaga na na talagang pag pinaghirapan mo yung isang bagay. Tapos pag nakuha mo talaga yung that time na nakuha namin yung parang kami nag-champion na rin. Kasi Totoo naman, parang nag-champion din talaga kayo. Imagine, 1,000 teams ata yung boss. imagine kung hindi kayo nakapasok doon, wala kayo sa MPL and ibang-iba yung buong takbo nyo kasi technically mapupunta lang kayo sa ibang teams outside of MPL na nagjo-join lang sa iba't ibang liga eh. Pwede mabuwag din. Iba eh. So, sobrang, kumbaga, grabe. Can you talk about the preparation? Paano kayo nag-prepare during that time? Paano kayo nag-training? Paano kayo nag-practice? Kasi malamang sobrang grabe yun. Kasi para makalabas kayo doon, ibig sabihin matindi-tinding preparasyon ginawa nyo. Puro din kami ng boss, puro RG lang ata kami. Wala pa kasing scrim that time, wala pa talagang scrim. So, nagbatak lang talaga kayo na nagbatak? Kaming 5 boss, yun lang. Nagbabatak kami, tapos sumasali din kami sa mga small tour na sa mga sa mga Bulacan, kung may tournament, pupunta kami doon. Tapos, yun hanggang sa nabuo yung chemistry namin. Tapos, yun, nag-line up lang kami para sa, sa qualifier sa MPL. Tapos, kami natira, tapos tinulungan kami ng mga mga kasama namin sa bootcamp. Kasi 5 ata kami team doon eh, na nag-quali. So, yung mga nakalaban nila, tinuro nila sa amin kung paano tatalunin. Kasi na-experience na isang team namin na natalo, tapos tinuro nila sa amin hanggang sa yun, na nakapasok kami. Grabe yun. Sobrang glorious moment talaga yun para sa inyo. Naalala ko rin yun eh. After nyo makapasok, di ba? Parang, obviously, lahat naman ng team player gustong manalo. Ano yung parang naramdaman nyo pagpasok nyo ng MPL? Siyempre, feeling nyo parang sobrang lakas kayo, tapos biglang kalaban nyo lahat ng mga pinakamalalakas. Ano yung experience para sa'yo nung nakatungtong ka na at nakalaban mo na iba? Kasi alam ko, during that time, Bren yun talagang sobrang lakas eh. Pero ano ba una namin kalaban? Nakalimutan ko. Basta unang laban natin namin, panalo kami. Kasi hindi pa ganun kalakas una namin kalaban eh. Pero yun, tung unang pasok namin, boss, syempre, nung una kinakabahan din ako. Nakakabahan din kasi, iba na eh. Parang doon ka na talaga sa pro scene talaga. Masasabi mo ba na iba yung level ng competition talaga pagdating sa MPL? Iba talaga. Sige, explain mo nga paano iba. Gaano kahirap yung jump? Ano yung parang feeling? Ano yung naramdaman mo nung nandun ka na? Sa MPL, iba kasi. Sa MPL, boss, iba kasi lahat ng tao doon, kahit isang segundo lang talaga, isang segundo na hindi ka gumalaw o nagkamali ka, nakakagawa agad sa'yo ng paraan. As in, sobrang active lahat ng mga tao sa MPL. As in, parang kada segundo nag-iisip sila ng gagawin nila. So, hindi pwedeng mablangko ka. Kailangan talaga gagawa ka din talaga ng paraan lagi. Sa naman, sa iba, boss, kahit minsan mamatay ka sa
sa mga ibang tournament.